Isang bagong paksyon sa Yemen ang nagdeklara ng digmaan laban sa mga Iranianong Houthi sa mga huling oras ng Hulyo 20, 2026. Ang grupong nagpapakilalang Kilusang Malayang Yemen ay nag-anunsyo ng armadong pag-aaklas laban sa mga Houthi sa loob ng Sanaa, ang kabisera na hawak ng grupong suportado ng Iran. Apat na lalaki ang lumitaw na may takib ang muha sa harap ng isang bandila, nagpakita ng mga armas at nagbasa ng pahayag na inaakusahan ng mga Houthi ng gutom, pandarambong, pang-aabuso at pagpapasakop sa proyektong Iranian. Sa ngalan ng Diyos, sinabi ni Allah, kapag nagdulot kami ng sakit matapos ang kasaganaan, sasabihin nilang na wala na ang kasamaan at sila'y magmamalaki. Kaya't iniiwasan nila ang biglaang pagbabago upang iligtas ang inaaping mamamayang Iranian upang hindi sila mapalayas at mahiwalay sa mga Shia na rusinitang Iranian. Kaya ang pagpapatuloy ng rehimen ng mga ayatollah sa mga kriminal ng Iran at sa mga Shia na rusinitang Iranian ay para sa dangal at kalayaan ng mamamayang Iranian. Ang kapalaran ng rehimeng Iranian sa paghihikayat ng revolusyon ng Tehran para sa buong Iran ay ang paghusbong ng kalayaan at revolusyonaryong pamumuno ng mga Iranian. Ang pagpapatuloy ng rehimen ng mga ayatollah sa pagsupil sa mga Shia Rusinitang Iranian ay dahil sa kawalan ng batas sa pumapayag sa revolusyon para palakasin ang Sharia. Nakakagulat ang anunsyo dahil tinatamaan nito ang mga Houthi habang sinusubukan nilang palawakin ang kanilang puwersa sa labas ng Yemen. Ayon sa mga nagpakalat ng recording, ang bagong paksyon ay nagsimula ng malawakang opensiba mula sa Sanaa. Ipinapakita ng video ang pampublikong pahayag, ngunit hindi nito pinapatunayan na nagsimula na ang digmaang sibil sa kalsada. Kahit may pag-iingat, malinaw sa recording ang pagtatangkang gawing armadong kilusan ang pag-aaklas laban sa mga Houthi. Ang grupo ay nagsasalita tungkol sa pagbawi ng soberanya ng Yemen at pagputol sa impluensya ng Iran. Sumpa ko sa harap ng Diyos at ng sambayan ng Yemeni na ang mga operasyong ito ay magkakaroon ng kriminal na mga kahihinatnan. Natipon ako para banggitin ang salita ng Diyos, luwalhati sa Kanya. Lumaban para mabawi ang Yemen at alisin ang impluensya dahil hindi mahal ng Diyos ang mga lumalabag. Kaya't labanan ninyo ang mga di naniniwala at patayin ang mga mapanil ng digmaan saan man ninyo sila matagpuan. Sinabi lang Diyos ang katotohanan. Pakinggan ninyo, ang Yemen, impluensya ng Iran. Ang mensahe ay naglalayong akitin ng mga Yemeni na galit sa kakulangan, panunupil at kontrol sa politika na isinasagawa ng Ansarullah. Kapag may pagtalikod, pag-atake o pagsanib ng mga tribo, maaring humarap ang mga Houthi sa banta sa loob mismo ng kanilang sentro ng kapangyarihan, lalo na habang inililipat nila ang tensyon, mga misil at puwersang pandagat upang gipitin ang Saudi Arabia. Sa parehong oras, inihayag ng mga Houthi ang agarang bloksyong pandagat laban sa Saudi Arabia. Kumpirmado ang hakbang na ito ng Reuters at Associated Press. Sinabi ng tagapagsalita ng militar na si Yahya al-Sareh na ang mga barkong konektado sa kaharian ay magiging target ng tinawag ng grupo na tugong kubkob kapalit ng kubkob. Ipinapahayag ng mga Houthi na sila ay tumutugon sa blokeo na ipinataw sa Yemen at sa kamakailang pag-atake sa pandaigdigang paliparan ng Sanaa. Pinalawak ng anunsyo ang paglala ng tensyon na sumira sa 4 na taon ng relatibong katahimikan matapos magpakawala ng mga misil ng Houthi laban sa teritoryo ng Saudi. Sa bidyong ito, si Yahya al-Sareh ay makikita na sa pulpito sa harap ng mga simbolong militar habang binabasa ang pahayag. Sa milyon-milyong nagtipon noong Biyernes para sa babala at mobilisasyon, pati na sa naunang malalaking pulong ng mga tribo, ipinahayag ng sandatahang lakas ng Yemen ang mga sumusunod. Una, inihahayag ng sandatahang lakas ng Yemen ang pagbabawas sa paglalayag ng dagat para sa kriminal na kaaway na Saudi, alinsunod sa prinsipyo ng pagkubkob kapalit ng pagkubkob. At ito ay makakabisa simula sa oras ng pag-anunsyo ng pahayag na ito. Pangalawa, pinagtitibay namin ang karapatan ng aming mamamayan na tumugon sa pagkubkob kapalit ng pagkubkob, sa ganap na pagigting kapalit ng ganap na pagigting, at pagtibayin ang prinsipyong ito. Pangatlo, kinukumpirma ng sandatahang lakas ng Yemen ang ganap nilang kahandaan para sa lahat ng opsyon. At anumang kawalang ingat na gagawin ng walang isip na kalabang Saudi sa pamamagitan ng ganap na pagigting, Sinusubukan ng pahayag na ipakita ang pagharang bilang paghihiganti at pagpapakita ng lakas. Sa praktika, tinatakot ng mga Houthi ang mga sasakyang dagat na papasok o palabas ng mga pantalan ng Saudi sa dagat na pula. Inilalagay ang kipot ng Bab el Mandeb sa gitna ng isang matinding krisis.
Ipinapakita ng mapang inilatala ng Nexta kung bakit delikado ang banta sa merkado. Ang Bab el Mandeb ang nag-uugnay sa Golpo ng Aden, Dagat Pula at Kanal ng Suez. Tumatanggap ang daanang ito ng halos 12% ng pandaigdigang kalakalan at 25% ng transportasyon ng container sa mundo. Ang anumang pag-atake dito ay pwedeng magpilit sa mga barko na dumaan paikot sa Afrika, magpahaba ng biyahe at magtaas ng gasto sa gasolina, seguro at presyo ng kalakal. Lalong tumindi ang presyon dahil ang Saudi Arabia ay nagsimulang gumamit ng husto ng daungan ng Iambu sa Dagat Pula bilang alternatibong labasan matapos ang matinding mga paghihigpit sa kipot ng Hormuz. Mahigit 70% ng karaniwang export ng langis ng Saudi ang inilipat sa baybaying ito at ang mga padala sa pamamagitan ng Iambu ay umabot sa kamakailang average na 4 na milyong bariles bawat araw. Ang dami ng mga produktong petrolyo na tumawid sa Bab el Mandeb noong Hunyo ay umabot sa 7.4 na milyong bariles bawat araw, halos 7% ng pandaigdigang produksyon. Diyan pumapasok ang paghara ng Houthi na hindi lang banta sa Riyadh, kundi apektado rin ang bulsa ng buong mundo. Ayon sa grapiko ni Mario Naufal, mabilis na tumaas ang presyo ng langis matapos ang anunsyo. Ayon sa MarketWatch, ang pagbabawal ng grupo ay nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis kahit may balita ng posibleng 10 araw na tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Umabot sa $1.42 bawat bariles ang Brent bago ito bumaba, habang ang langis ng Estados Unidos ay muling tumaas matapos bumagsak sa ibaba ng $80. Ang kanilang mga kampanya noon ay nagpaalis ng malalaking kumpanya sa Dagat Pula at naglayad paikot Afrika. Bumaba ng 52% ang trapiko sa Suez Canal noong 2025 kung ikukumpara sa 2023. Naglabas ang profile na buy siya ng audio na iniugnay sa mga puwersang pandagat ng Houthi. Ayon sa ulat, tinatawagan ng mga operator ang mga barkong patungong Saudi Arabia gamit ang VHF radio. Inuutusan silang bumalik at tinatakot ng aksyong militar kapag hindi sumunod. Hindi pa nakukumpirma ng independyente ang audio na ito. Tinatawagan ka ng puwersang pandagat sa Channel 16. Ayon sa desisyon ng sandatahang lakas ng Yemen noong Hulyo 26, 2020 na nagbabawal sa mga barkong Saudi dahil sa patuloy na pagkubkub sa bansang Yemeni. Binabalaan namin ang lahat ng barko ng kalabang Saudi na baguhin ang kanilang ruta papunta sa ibang dagat at sa Golpo ng Aden. Kung di susunod sa utos ng sandatahang lakas ng Yemen, kapargitin namin ang mga barkong ito. Over. Tugma pa rin ito sa pampublikong kautusan ng grupo at nagpapakita kung paano nagsisimula ang pananakot bago ang pag-atake, gamit ang radyo para maghasik ng takot sa tripulante at kumpanya. May lumabas ding mga larawan ng barkong nagliliyab malapit sa Oman. Inyugnay ng Karta de Hormuz ang insidente sa isang barkong Saudi na tinamaan ng revolusyonaryong gwardiya ng Iran. Mas eksakto ang impormasyon na kumpirma ng Reuters. 2 barko na pinapatakbo ng kumpanyang Griego na Dinakon, ang Achelos at ang Kavomaleas, ang tinamaan malapit sa Oman. Ang Kavomaleas na may bandilang Mautis ay nasunog matapos tamaan ng hindi pa natutukoy na proyektil. Pinahihigpit ng pag-atake malapit sa Oman at blockade sa Yemen ang magkabilang dulo ng mga ruta ng enerhiya sa gitnang silangan. Ang Hormuz ay inaatake at malaki ang bawas sa trapiko. Ang Bab el Mandeb ay nahaharap sa direktang banta mula sa mga Houthis. Ang kombinasyong ito ay nagbubunsod ng pandagat na pagkubkub sa Arabia Saudita na maaring makaapekto sa mga barkong patungong Asya at Suez Canal. Sinusubukang lumago ang bagong paksyon ng Yemen sa sitwasyong ito. Nagdeklara ng digmaan laban sa mga Houthis habang nagbubukas ang grupo ng panibagong prente laban sa Arabia Saudita. Ang kilusang malayang Yemen ay sinusubukang ipakita ang mga mandirigmang sinusuportahan ng Iran bilang isang puwersang hinihila ang mga mamamayang Yemeni sa isang digmaang regional. Mahalaga ang pagpili ng Sanaa sa pahayag dahil ito ang sentro ng politika at militar ng pamumuno ng Houthis sa Hilagang Yemen. Ang mga susunod na oras ay magpapakita kung ang anunsyo ay magdudulot ng mga pag-aresto, pagdeserta, pag-anib ng mga tribo o kumpirmadong mga sagupaan.
Sa dagat, kailangan magdesisyon ng mga kumpanya ng pagpapadala, kumpanya ng siguro at gobyerno kung itutuloy ang ruta sa dagat na pula o ililihis sa mga barko bago maging totoong pag-atake ang banta kay Holtz. Patuloy pa rin hinahanap ang patunay ng panloob na hidwaan sa mismong lugar, ngunit opisyal ng inanunsyo ang blokadang pandagat na nakaapekto sa langis, mga pantalan ng Saudi at mga sensitibong rutang pangkalakalan sa mundo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng pinansyal na suporta sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nabibigay ng tama at totoong impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong sa amin magpatuloy.